walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kumusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So syempre nakakaloka. Dahil ngayong araw, nako, napaka-productive ng araw ko today na talaga naman, oh my God, parang naloka ako. Pero nasayahan naman ako ng bonggang-bongga. So, una, syempre, 29 ngayon ng February. Meron kasi sale promo doon sa Sizzler na buy one, free one. Tapos, ang plano namin ni Nu ay doon na kami mag-dinner. So, magkikita kami doon sa Central Bank na ng 5 p.m. So, syempre, dapat mga 4:30 nandoon na dapat si Nu. Kaya lang, naloka si Nu kasi pagdating niya doon, grabe yung box office ang Sizzler. Paano naman kasi buy one, free one? O, san ka pa? Buy one, free one. So, syempre, magdudumugin talaga siya ng tao. Tapos, pagdating ko doon, halos magkapanunod lang kasi kami. Ang pila ay nasa 185. Tapos, pagdating ko doon sa counter, sabi gano'n, ay wala na po, close na. Ganon. Paano naman kasi, nagpa-promo sila ng buy one, free one. Sana naman, ang ginawa nila ay dinagdagan nila yung space nila. Yung parang dapat, nagpa-booking na lang sila doon sa, tawag dito, sa social media. Yung kumbaga parang doon nakukuha ng coupon. Tapos pagdating doon, ay reservation ba kung tawagin. Ganon. Para pagdating doon, naka-reserve na, nakakaloka. Alam mo naman pala yung mga tao ay dudumugin sila ng bonggang-bongga sayang, ganda-ganda pa naman ang outfit ni No kanina. Plus, sabi pa naman niya sa akin, akala ko kasi kakain ako ng bonggang-bongga, hindi ako kumain ng madami. Ako din, sa school kanina, nagpipigil akong kumain kasi sabi ko, kakain kami ng Sizzler. Tapos ang ending, hindi pala kami makakakain kasi sa sobrang dami ng pila, wala na. Sabi ko nga, baka may mag-cancel. Sabi niya noon, naku, huwag na tayo umasa dyan. So, yayui kami kumain doon sa Japanese restaurant ng mackerel. Diba? Mackerel. Diyos ko, nakakaloka yung mackerel na yun. Saka ang tagal nga lang ng order ko. Parang, nakita ko kanina, gutom na, grabe. Talagang as in, pagdating ng order niyan, lumapang na siya, hindi niya na ako hinintay. At wala na siyang take a picture. Talagang, lamon na, ganon. So, minsan guys, nakikita ninyo na talagang kumakain kami madalas sa labas kasi privilege yon doon sa namin, sa phone namin. Yung 'di ba naka-line kami pareho. Ayun, may mga free sa McDonald's tulad na lang kanina yung ice cream sundae na kinain ko. Siya, free lang siya, o 'di ba? Tapos minsan madalas kami mag-McDonald's kasi meron kasi kami doon nakukuhang privilege na mabibili mo yung one set ng burger, fries at saka coke ng halaga na 159. Pero since na may privilege kaming nakukuha doon sa phone, nabibili na namin siya ng 55. Tapos yung chicken, 9 baht. Tapos ayun nga, yung sundae free. O, di ba? Every month yun. Yung sa Dunkin' Donut naman or sa Mr. Donut naman, 30 baht yung isang donut. Tapos nabibili lang namin siya ng 39 baht isang set. Tatlo ang laman. O, di ba? So, saan ka pa? Siyempre, doon ka na sa mga libre. So, yun. So, alam mo naman sino, mahilig yan sa mga privilege. Kahit yung movie, nanonood kami ng movie, halagang 49 baht lang. Pero kung tutuusin, dapat bayaran mo siya ng 240. O, saan pa? Kaya, ginagamit namin siya para ma-enjoy namin yung life. O, di ba? So, yun. Ganon. So, kanina din, masaya din yung activity namin sa school kasi Girl Scout and Boy Scout ng mga bata. Grabe. Sobrang, ay nako, naloka ako ng bonggang-bongga. Masaya. Tapos, eto, nakikita nyo to. Diyos ko, naloka ako sa
sa ano namin, sa team namin. Sa totoo lang, natapos yung station, hindi ko alam kung paano gagawin yung pinapagawa sa amin dito sa lugar. Actually, nagawa ko naman 2 beses. Pero kung ituturo ko, kahit ako nako-confuse ako kasi sa sobrang dami ng ikot. Grabe. Pero, yung nagawa ko nga siya nung ikalawang station na, tuwan-tuwa ako. Tapos yung mga bata sabi nga, teacher, turuan mo ko. Sabi ko, naguguluhan nga ako sa sarili ko, tuturuan ko pa kayo. Pero sabi ko nga, siguro kung nakarating ako doon sa ikatlong station, alam ko na kung paano ituro yon. Ang mali naman kasi nila, edi sana sinabi nila ng maaga na ganun yung gagawin para napag-aralan ng maigi, para ma-demo ng maigi doon sa bata. Eh sila din naman mismo, hindi rin naman nila ma-demo ng maayos. Saka ang complicated para sa mga grade 3, grade 4, ang complicated nung ginawa nila. Sana yung ganito na lang, napaka-simple, tas lalagay dito sa balikat, yung para sa security guard. O, di ba? Sabi ko, kanina, sabi ko sa teacher, ano bang purpose ng ginagawa na to? Sabi niya, kasi pwede daw gumawa ng ganito for the sales. In the future, kung halimbawa, yung mga bata mag-business, pwede daw silang gumawa ng ganito para ibenta. Sabi ko, okay, to make money, sabi gano'n. Sabi ko, okay, kaya lang kasi parang ang complicated naman ng tinuturo. But masaya kasi maraming activity na talagang maluloka ka. Nandoon yung tatawid kayo doon sa may pader, nakakaloka. So, yung isa ako sa mga nag-example doon, syempre masakit yung tuhod ko. Diyos ko, naloka ako. Pinanindigan ko na lang talaga yung pagiging lalaki ko kuno. Nakakaloka kasi. Pero, isa pa, kanina may activity din kasi may mga sigaw-sigaw, kanta-kanta. Hala, sabi gano'n, ni-request ng mga bata, ako daw yung sumigaw. Yung pahabain mo yung sigaw. Pero kasi syempre, alam ko sa sarili ko na parang magmumukha akong tanga kapag ginawa ko yun. Pero alam niyo sa totoo lang, isa sa mga nagustuhan ko, yung suporta ng mga bata kanina. Saka yung mga co-teacher ko talaga na parang, geto yung gagawin mo, geto gagawin mo. Sabi ko, okay. And then, yung mga estudyante ko sabi gano'n, you can do it, gano'n sila. So sabi ko naman, Diyos ko, pahala na. Pero yung ayun nga, since na hindi ka naman pwede umatras kasi it's a challenge, so kailangan mo ipakita sa kanila na ang mga Pilipino, meron din kami Boy Scout and Girl Scout at matibay din kami. Carabao nyata sila kasi tiger. So yon. Ay nako, naloka ako. Talaga yung sigaw. Kailangan sisigaw ka yung para sa ating manatili. Yung pahabain mo siya, na tapos pagdating sa dulo, yung parang na lang siyang bumubulo, tapos bigla siyang babalik na sisigaw ka uli ng bonggang-bongga. Ayun, Diyos ko, naloka ako ng bonggang-bongga. By the way, nasayahan naman ako kasi yung response ng mga bata talagang panalo din na sigaw. So, syempre, ang kanilang handkerchief, ayan, ganito. Tapos, syempre, yung kanilang sombrero. So, ito, kailangan nakatapat siya sa kilay ninyo. Malapit sa kilay. So, para siyang ganyan. Para sa atin sa CAT, ganon. O, di ba, ang ganda-ganda ko nga pag may ganito. So, yan. Pak. Di ba? Diyos ko, naloka talaga ako. Tapos, yung, sa atin, di ba, Carabao yung ginagamit. Sa kanila, hindi eh. Ganito yung ginagamit nila. Hanapin ko. Parang nawala yung sa akin. Naloka talaga ako kasi, Diyos ko, ang mga kilusan, panlalaki. Yung alam mo yun, yung naiinis pa naman ako yung saludo-saludo. Doon ako nabubusin yung saludo-saludo, yung ganun-ganun. Tapos yung, kasi diba, sanay ka nagsasawadi, tapos biglang sasaludo na wala eh. Sa kanila parang sepak takraw. Ito. So, ito yung ginagamit doon sa, di ba yung sa atin, yung sa panyo, yung nilalagay ganito. Kabayo. Ano ba yung Carabao? Tapos ito naman sa kanila yung ganyan. Di ba? So, ang bongga. So, yun. So, masaya kasi syempre experience. Tapos, masaya talaga kasi ma-activity siya. Tapos sa next week, ayun nga, sport day na namin. Basta gusto ko yung mga ganyang activity, yung scouting, tapos yung, yung sport day. Gusto ko yan. Kasi ewan ko, parang masaya yung ambience, tapos yung mga bata, nakikita mo lang talaga very active sila at nag-i-enjoy sila. Yun yung importante. Tapos may mga kanta-kanta pa, may sayaw-sayaw pa, di ba? So, yan!
Tapos kanina, at the end of the day, na-realize ko, sabi ko nga guys, sobrang swerte ko pala talaga sa buhay ko. Ang swerte ko kung ano yung meron ako. Ang swerte ko dun sa trabaho ko. Hindi man kalakihan yung sweldo ko, pero happy pala ako talaga doon sa mga kasama ko sa paligid ko na sobrang ramdam mo yung mahal na mahal ka nila kahit yung mga estudyante. Alam mo kanina guys, yung sumigaw nga ako na yung pinasisigaw nila ako, parang grade 2 or grade 1 yung sumenya sa akin na kaya mo yan, kaya mo yan. Sobrang natuwa talaga ako na parang doon ako sa kanya kumuha ng lakas para magawa ko yun yung bagay na yun. So naiyak ako doon sa part na yun. Sabi ko, nakakatuwa no, hindi lang naman pala ikaw yung magbibigay talaga ng encouragement doon sa mga bata. Kahit yung mga bata, kaya din nila magbigay ng encouragement para sa'yo kasi sobrang love ka nila. So, yon, doon ko na-feel yung love. Tapos yung mga co-teacher ko, ramdam ko kasi kain ako ng kain, parang, alam mo, limited lang yun, pero saan ganun meron pa doon, gusto mo pa ba? Yung mga ganun, nai-spoil ka nila. So, yon. So, sabi ko, thanks God, napakaswerte ko dahil yung surround ng trabaho ko, yung mga taong nakasurround sa akin, sobrang protektado nila ako for love. And then, swerte ko din sa inyo kasi sa lahat ng ginagawa ko, talaga nandiyan kayo, sinusuportahan ako at nai-inspired ako. Sabi ko nga, sino ba naman si Mama Sam para panoorin, di ba? Noong nag-start ako, sino manonood sa akin? Pero sabi ko nga, hindi man ganong kadami yung nanonood dito, pero yung mga nanonood sa akin, sobrang pinagpapasalamat ko talaga yon. Sobrang natutuwa ako kasi may mga taong sumusuporta at nag-aabang mapaumaga, mapatanghali, mapahating gabi. Sobrang winner ako doon. And then plus, meron akong na alam mo yung karelasyon ko na sobrang panalo, sobrang masasabi ko na ang bait-bait ng Diyos dahil binigyan ako ng tao ng ganito. Halos ilang taon na kami. Sobrang saya. Tapos nandoon din, syempre yung aking best friend na si Rona LB, na kahit anong mangyari, parang feeling ko nandiyan lang siya sa tabi ko. Kapag nangihina ako, grabe yung advice niya sa akin, and then bigla ka na naman sasaya. Yung ganon. So, isang tao, happy ako. And then, pasalamat talaga ako dahil etong mga taong to, kayo, sobrang napakaswerte ko. So, wala akong reklamo, wala na akong sasabihin ko pa na ano pa ba yung gusto ko. Basta, grateful ako ngayon and kontento ako kung ano yung meron ako. Masaya ako dahil kumakain ako. Masaya ako dahil nasusolusyonan ko yung mga dapat masolusyonan. Yung takot ko noon na baka wala akong gato, wala akong ganyan, hindi ko na siya iniisip kasi alam ko ibibigay siya ng Diyos sa akin. So, yun lang. So, sinishare ko to sa inyo kasi para ma-inspired kayo sa buhay ninyo na kung ano yung meron kayo, maging happy kayo. And then, kung meron man kayong problemang pinagdadaanan, huwag kayong matakot kasi parang feeling ko, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Lahat ng problema pinagdadaanan natin masusolusyonan dahil walang imposible sa itaas. 'Di ba? So, yon. Kaya ako talaga first tiwala sa Panginoon, and then huwag kang ma-worry. Sabi nga doon sa Bible, 'di ba? Bakit ka natatakot tumalon kung alam mo ang pananalig mo sa Diyos ay 100%. So ngayon, parang feeling ko yung mga fears ko, yung mga ano ko, lagi ko na lang sinasabi, bahala na si God dyan. So, yan. So, guys, sana kayo din, ganun din, at sana ma-inspired kayo dito sa mga sinasabi ko. Sabi ko nga, siguro yung pagpapasalamat natin sa kung ano yung meron tayo, malaking bagay yon. And then, tiwala sa itaas. Yun ang ating bala. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Kung may comment kayo, so please comment below. Share lang ninyo yan sa baba. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.